Ngayon po ay October 20, 2023. Dito po kami ngayon sa Bethlehem Hills Hotel. At ngayon, pupunta naman po kami ng Jerusalem. So yung pupuntahan po namin ay ang iba't ibang simbahan. Titingnan po namin kung ano po yung available, kung ano po yung open. At doon po kami pupunta. So ipapakita ko po sa inyo yung mga lugar dito sa Israel na kung saan mayroon po ngayong conflict between Gaza and Israel. So ngayon, ramdam ang gulo dito, ramdam ang hindi maganda, at yun po ay titingnan po natin. So dito na po kami sa Mount Olives, kabababa po lang po namin ang bus, at dito po, kung inyo napapansin, sobra pong tahimik at wala po kayong makikita na tao, at kami lang po dito. So nakaparking po yung mga sasakyan, at higit sa lahat, tahimik po dito dahil nandyan pa rin yung takot. So kanina sa Jerusalem, marami po mga protesters doon, marami po mga tao dahil po nagpo-protesta po yung mga Muslim dahil hindi po sila makapagsamba sa kanilang simbahan po. And he asked me to have him right here in front of their own disciples. And he told the disciples, I will come back in the end of the world the same way. That's been from Mount of Olives east of Jerusalem. That's why all the altar of the holy churches facing east, because we are waiting for the second coming of our Lord Jesus from the east side of Jerusalem. Now right here where Queen Helena, the mother of Christian, she came to the land and she built the church to commemorate the event that's Lord Jesus is ascending to heaven. Inside the church there is a slab of stones. It's a tradition, it's never mentioned in the Bible, but it's a tradition where it says this is the footprint of Lord Jesus when he ascending to heaven. As we know, in the end of the world, Lord Jesus, he will kill the Antichrist in Armageddon. In Armageddon, where we're going tomorrow to visit the valley of Armageddon, is going to happen the big battle between good and evil. And Lord Jesus, he will kill the Antichrist. After that, he will come back to Mount of Olives right here. And from Mount of Olives, he will enter the old city of Jerusalem through the Mercy Gate, the Golden Gate. This is the most important gate in the old city. As you know, the wall around the old city, it has 8 gates, all of them open except Mercy Gate or Golden Gate. That one is still closed. Who's gonna open that gate? Jesus. In the end of the world, after killing the Antichrist. So ngayon kami lang po talaga yung tao dito at wala po ibang turista, no? Dahil sa kaguluhan po ngayon, wala pong ibang mga tao talaga dito. Kaya dito po kami ngayon sa Mount of Olives at yan po, doon po kami papasok sa loob. So ngayon, ang nasa likod ko po ayun po ang Jerusalem. So napakaganda po dahil dito makikita po ang buong Jerusalem. So ang napakapangit lang dahil ngayon ay mayroong digmaan, kaya kung saan napakalungkot po dito ngayon sa Jerusalem. So ayan. Ngayon ay bababa po kami doon sa Getsemani at napakahirap po dito ngayon dahil wala pong tao. So yung mostly yung mga nagbebenta po ng mga souvenir ay nagmamakaawa po na sila ay bibilhan. So dahil ito po ay epekto pa rin ng digmaan po dito sa Israel at sa Gaza. Right there, and there is the arches. This is the Golden Gate or Mercy Gate. As I told you, next to the wall of the old city, the Muslim cemetery. Down there in the valley, Christian cemetery, right here next to us, to your left hand side, right hand side, open the way. This is the Jewish cemetery. If you realize in each tomb, in each one, there is one small stone in the top of the tomb. What does that mean? That means I came this Saturday or Friday morning
I pray for my family. I leave one stone in the top of the tomb. So dito po kami ngayon sa Dominus Flevit na simbahan po dito po sa harap po ng Jerusalem. So kung inyo nakikita sa likod ko po, yun pong napakagandang lugar, yun po ang Jerusalem. So dito po kami ng aking mga kasamahan, no? Yun po, napakaganda po ng lugar na ito. So ngayon, dahil may gulo, kami lang po yung tao dito. So kami lang po yung tao dito na pumunta. At ang iba po ay nag-cancel, ang iba po ay hindi natuloy. At nagkaroon po ng ban sa Pilipinas. Ngunit kami, nakapunta po kami dito. Sinubukan po namin pumunta at nakapasok naman po kami. So nandito kami ngayon. At maya maya po, pupunta po kami ng Garden of Gethsemane na simbahan o Church of All the Nation. So So dito po kami ngayon sa tabi at may nakita po kami dito nagbebenta at napakamura po ng kanyang binibenta. So ngayon nandito na po kami sa Garden of Gethsemane. Arito po ang lugar na kung saan si Jesus ay nagdasal at nagtangis din po sa kanyang mangyayari po sa kanya. So yan po, Garden of Gethsemane. So hello Father, good morning. So ito po yung mga olive tree na mga century old ang tagal. So dito po yun makikita sa Garden of Gethsemane po. So yung mga olive tree na yan, yun po ay napakatanda na at hanggang ngayon po ay buhay pa sila. So ito po ay hindi basta-basta na mamatay. So dito po na-preserve po at dito po kami ngayon sa Church of All Nation. So ito po yung simbahan ng tinatawag na Church of All the Nation. Right here, the disciples, they slept. They cannot open their eyes after the heavy dinner. As you know, they had the Last Supper, the last dinner at Mount of Zion. Lord Jesus, he came alone and he asked them 3 times, come to pray. You don't fall in temptation. Come pray with me. But they fall asleep. They cannot follow Lord Jesus. Inside the church, when you go, you're gonna see beneath the altar a big rock, and part of it is right there in front of us, and that's where Lord Jesus, he So ito po siya yung Church of All the Nation dito po sa Gethsemane. At dito po ang nagdadasal po ang ating Panginoong Jesucristo doon po sa Garden of Gethsemane po. So ngayon, pag ordinary time, pag marami pong mga pilgrimage po, dito po ay napakaraming tao po dito. So ngayon, kami lang po ang tao dahil marahil dahil po sa kaguluhan at wala pong nakakapasok ngayon ng mga pilgrims po. So kami ay nagkakataon lang na nakapunta kami dito at yun po ang ipinagpasalamat namin dahil nakapasok po kami dito sa magandang lugar.